1,582 pesos, DIY 3x3 feet dog kennel. Bibigyan niya tayo ng aso. Kailangan natin gumawa ng kulungan. Yes, ganun kababa ang cost ko sa project ko na ito. Ito ay dahil we used recycled materials at dahil may tools tayo. Ang welding at metalwork skills natin nag-improve ng sobra dahil sa project na ito. Tara! After ko ma-upload yung video sa bagong farm na mulan tayo ng hogwire doon, merong isang comment dito. At sabi niya, bibigyan niya tayo ng aso. At syempre, nag-PM kagad ako. And it turns out, ang bibigyan niya ay dalawa na cross ng Belgian at saka German Shepherd. Pero syempre, bago natin yung makuha, kailangan natin maghanda. Kailangan natin gumawa ng kulungan. At syempre, para dyan, meron naman tayo welding machine. At nanood ako ng napakaraming video. Kaya nag-come up tayo sa plano na yan, meron tayong blueprint. Sana masunod natin at ganito nga ang mangyari. Pero kaya yan. Kaya ngayon, bumili tayo mga materyales. Kaya bumili kami ng plastic matting 175. Meron po kayo 6 na piraso? Meron na 1,050 para sa 6 na piraso. At mga bakal, pintura at kung ano-ano pa mga abubot. 2,140 naman dito. Bumili rin ako ng bagong welding mask. Nabanggit ko ba na 2 aso ang ibibigay sa amin? Yep, isang babae at isang lalaki. Kaya marami-raming bakal ang binili natin na ito. Okay, so nandito na tayo. Dito tayo gagawa sa garahe natin. Meron akong tagalabas dito ng aming sasakyan. Pwera bangga. Dito tayo papesto para malilim at pag umulan naman hindi tayo maabala. Nag-unload na kami at nag-setup. Okay, kompleto na yung ating mga gamit. Dito rin yung ating mga tools. Pwede na tayo mag-umpisa. So ako yung mag-grinder. Si John Paul yung mag-welding ng ating nag-grind na. Ito yung ating blueprint. Tingnan mo yan, Paul. Maganda ba ang kalalabasan ng ating blueprint? Woo! Ayos yan! Kung sala, gagawa na lang ng paraan, ano. Pero excited ka ba sa ating aso na dadating? Oo, masarap ang taong. Okay, magsimula na akong magputol. May salamin na ako, ha? Ayan. Mukha na ako astronaut. At mukhang welder na talaga si John Paul sa aming bagong mask. Welder na. Sino magpapawelding dyan? Papakyawin ko na. Nagputol ako ng 3 feet na angle bar. Isinukat ko ito sa mismong plastic matting para saktuhan lang na may konting allowance. Hindi kasi yan saktong 3 feet. Nagputol ako ng 4 niyan. Okay, so basically, ito ay welding natin ng ganito. Ito na yung ano natin, pinaka-base. Siyempre, iskwalahin lang. And then should shoot dito yung ating mga panels. Harap na yan, boy! Okay, so tama yung sukat ng ating sahig. Jabol! Welding mo na. Puputulin ko yung ibang part. Okay, based sa ating plano, sa blueprint, ang sunod kong ikakat ay 2 5 feet at 2 4 feet. Winelding na ito at dapat nakaskwala. Habang nagwe-welding, ako naman ay nagputol ng iba pang mga kailangan. Okay, so tapos ko na so far yung aking iga-grinder. Hinihintay ko na lang si John Paul. Medyo mabagal siya pero tutulungan ko na lang ang mga mahihinang nila lang. Ay na, nestoran ko na yan. Susukatin ko na lang kung tama sa eskwalado. 128. Yeah, rin pagula. Oh. Kita niyan. Sino magpapakiyaw dyan sa akin? Pumutol pa ako ng 2 pa na 3 feet na angle bar. Suporta ito sa gitna ng plastic matting. So ito yung suporta pa sa gitna.
Lagay muna natin bago natin i-grind. Equal distance ang paglalapatan natin yan. I-grind natin yung mga pinag-weldingan para mas maganda yung lapat ng mga susunod nating ikakapit. Para sa pinakaposte ng bubong at paa, may 5 feet tayo na angle bar. So itong una natin kakapit, ito yung sa bubong, yung mataas na side. Ito yung harapan. Siyempre, eskwala. Yan. Ang kabila naman paa. So ang taas nito mula sa baba ay 1 foot. Tapos ito ay 4 foot. Oh, patingin. Goods. Call of Duty, Metal Works and Services. Dito lang yan sa aking garahe. Okay na yung 5 feet side natin. Yung 4 feet na yung side naman. And pagka full weld, naitayo na to at nagmukha ng dog kennel. Pahuli ba tayo sa pagbe-welding? Siyempre hindi. Bago kumain ng tanghalian. Hindi kagalingan, pero way better na siyempre kesa nung una. Kayang-kaya na rin ng mga tao. Mas titibay pa yan pag naidikit na natin ang iba pang mga parts. Si Jayman, nagputol na siya ng ibang parts pa. So nainispatan ko ito para iskwalado siya. And then lalagyan na natin itong para sa bubong. Okay na yan. Ito naman yung lalagay natin. Dapat yung ating angle bar nakaganon kasi yun yung lalapatan ng yero natin. Kaya dapat yung angulo niya is ka-level nito. Okay, so tapos na natin basically yung framing natin. Matigas na yan. Tibay na yan. Sobrang tibay na yan. Tapos, steel matting na yung ilalagay natin. Lalagyan na natin na siya ng steel matting. At yung ating ilalagay dito ay recycled. Kaya hindi tayo bumili. Kasi may kinalas dito sa bahay na steel matting. Ito. Pwede pa ito. And then yung ating bubong, ito kasi yung sa bumagsak natin na brooder house dati. May mapipili pa tayo dito maganda. Tingnan na lang natin. May mapipili pa tayo dito. Para recycled lang, pipinturahan na lang natin. Pero sa ngayon, steel matting muna yung ating ilagay. Ang steel matting, ang technique ay ilapat sa side ng pagsusukatan. Markahan at i-grinder para sure na sure sa sukat. Yan, puputulin na ni Jayman. Guys, kaibigan. Susukat na ako ng gate muna habang tinatapos niya. Yan! Sinasabi ko na. Sinukatan at winelding ang steel matting ng isang side. Ipo-full weld na yan ni John Paul. Bahala siya mag-umay dyan. Marami yan. So, para sa gate natin, ang ating gate ay isa, yung mismong kalahati, tapos yung isang kalahati ay yung naka-fix dito sa harapan. So, magkakat tayo ng 121.5. 121 at kalahati. Pero
masasabi mo pag pag-welding ng steel matting? Madali lang, hindi ako nahihirapan. Basic. Pakala ba? Kahit tutulak ito ng oso ay hindi na ito ito pinagtutulang ng lagpas. And then ito namang steel matting sa gilid yung ating susukatan. Ito muna yung lahat ng gitna. So ito yung ating fix. Ito yung ating magiging side ng pinto. Bubuuin na natin para hindi na maraming bracing. Kasi matibay naman na yan. At kayang-kaya naman ng pinto na isupport ng ating nabiling bisagra. So itong dalawang side na to na ikakapit natin. Tapos na yung dalawa eh. So natapos ko na yung pinto. Sukat na yan. I-welding na lang. Natapos rin ni John Paul yung kanyang pinupull weld. Ako naman, ang gagawin ko na ngayon yung lock, i-design ko siya at i-cut na siya para ano na lang natin, i-welding na lang. Dumidilim na. Pero ready naman na lahat yung ating materials. Nakat na lahat yan. Gawin natin, ididikit lang natin dito ito para sa mga sunod na araw. Dikit na lang ang dikit. Okay? Itong bisagra. Dito yan. Dito. Rico! It turns out, mas mahirap pala sa inaakala namin yung paggagawa nitong gate na ito. At dami, nakailang beses kaming kalas, dikit. Hindi siya perfect pero pwede na. Hindi siya perfect pero pwede na. And then meron akong lock. So basically itong lock na to, di ba, magka-partner yan na ganan. So pag nakadikit na yan, tingnan, auto lock yan. Boom! Aha, kita nyo yan. Mamaya pag naka-welding na yan, mas makikita nyo. Ano? Aha, para pag doggy, pasok. Aha! Nga si J1 eh. I-welding na lang to. Nakapag-cut na rin tayo ng yero. So yun na. At then yung steel matting nito, yun ang ating ilalagay. And tapos na tayo. Magmumove na tayo sa pangalawa. Natapos lang welding ni John Paul yung aming magandang lock. Copy paste tayo. Control C, then Control B sa pangalawang kulungan. Bago natin pinturahan, gagamit tayo ng rust converter na sa ganon yung mga kalawang mako-convert siya into primer para ready to paint na siya. Anahan ulit lahat. Medyo mahirap pala pinturahan ng maayos ang steel matting. Lalagyan na namin ng bubong para may labas na kasi masikip na din sa garahe. Ang pinang ano lang namin ay ito, yung may tingga sa dulo at yung alambre para hindi na kami magbubutas. Tapos na itong isang to. Basic. Kinabukasan, pininturahan naman ito. At dahil tapos na ang unang kennel, ang kailangan na lang ay tapusin din ang pangalawa.
And done. 1,582 pesos lang each bali ang nagastos natin para dito. Kasi may recycled materials tayo at DIY ito. Not bad ang output natin. Tingin nyo mga Call of Duty. Comment kayo sa baba. Yun lang. Peace.